Sir Arnel, kamusta ka na? Si Kahiro, magandang maga, kamusta ka na? Kahiro, good to see you again. Ito po, mabuti naman po. Salamat po at naimbita niyo po ngayong umaga. At medyo na-miss nga kita ng matagal-tagal, ano, at mukhang nakaagandang lalaki pagka winning title talaga, ha? Kamusta na? Nandiyan ngayon sa South Cotabato? Kahiro, kasalukuyan ay nasa Brisbane, Australia po tayo. Pero next week ay pauwi po tayo dyan sa Pilipinas dahil yun nga po, yung libro po natin sa cattle feeding ay nanalo po sa National Academy for Science and Technology sa DOST. Galing-galing naman, galing-galing naman. Ka pala sa nasa Australia ka pala, mukhang hahakutin mo na lahat ng bakar yan, ha? May mga inaayos lang po at may mga baka po na parating dyan sa Pilipinas, Kahiro. Oo. Bigyan nyo nga kami ng latest. Ano ba yung mga dapat ho naming malaman ng taong bayan kaugnay po dito sa mga tinututukan nyo ngayon? Opo, maraming salamat po. Sa ngayon ay ganun pa rin po yung cattle population nga natin sa Pilipinas ay nasa 2.5 milyon pa lang din po. At diyan po natin nakikita yung mga opportunity para po sa ating mga kababayan. Dahil sa ngayon nga po, Kahiro, kaya umiikot din po tayo sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Dahil nga po ay yung baka po natin sa Pilipinas, napapaanak po natin mga 3 taon na po yung mga baka bago natin sila mapaanak. Samantala po sa ibang bansa katulad po ng Australia, as early as 15 months old ay nabubuntis na po sila. Ibig sabihin, bago umabot, pagdating po ng 2 taon ay may anak na po. Sa Pilipinas po kasi mga nasa 3 hanggang 4 na taon bago po manganak yung mga baka po natin. At yan po yung ina-advocate po natin na mag-guide sana yung ating mga farmers. Ganon din po, yung pagpapanganak po ng mga baka sa atin ay sa loob po ng 3 taon, 2 beses lang po manganak yung mga baka sa Pilipinas. Samantala may opportunity po na pwede pong kada taon ay manganganak ng isa. Ang ganong klase ng baka na kakaiba yung panganganak at kumpara doon sa mga baka natin, magkaibang lahi po yan? Magkaibang lahi ba yung tinutukoy nyo? Iba ba yung lahing Australia? Iba yung nanganganak ng ito sa Pilipinas? Hindi po. Actually, kayang-kaya po natin gawin sa Pilipinas sa sarili pong nating existing na baka. Oh. Yung mga tinutukoy po natin. At yan nga po, nakikita nyo sa screen. Yan po ay Wagyu, Kahiro. Yan nandiyan dyan sa screen Wagyu. natin. Alaga po natin yan sa Mindanao. Pero yung sinasabi ko pong opportunity ay applicable po ito sa lahat po ng uri ng baka natin sa Pilipinas. Kailangan lang po maturuan po natin yung mga farmers po natin. Yung bang Wagyu na yan, saan ho galing yan? Saan nag-originate dyan? Originally, yung Wagyu po, Kahiro, ay ito po ay breed. So katulad din po ito ng Angus, katulad din po ito ng Brahman. Ang Wagyu po, ang literal po na ibig sabihin po niyan ay Japanese cattle. Yan po ang ibig sabihin niyan. Pero sobrang dami na rin po niyan ngayon dito sa Australia. At mayroon na rin po tayo dyan sa Pilipinas. At katunayan nga po sa Pindig, Ilocos Norte, sa bayan po ni Administrator, ay yung mga baka po nila doon ng mga Ilocano ay na-crossbreed po ng Wagyu. Ganun po katindi si Administrator at napagbigyan na po nga niya yung concept po natin. At sobrang dami na po ng Wagyu cross dyan sa bandang Ilocos Norte, Kahiro. Pag pinag-uusapan Wagyu beef, ano ho? Yan ba'y may kamahalan? Ito ba'y high-end na matatawag? Opo, lalong-lalo na nga po yung napakasikat po na Kobe beef ng Japan kung saan po ay nabibili po sa 12,000 pesos per kilo. Pero ito sa atin naman po ay gusto lang natin palambutin ng konti yung karne po natin dyan sa Pilipinas dahil kung mapapansin po ninyo, ang luto po ng mga karning baka sa Pilipinas ay puro po sinabawan dahil nga po yun lang po ang paraan para mapalambot po natin. Pero sa tamang training po sa ating mga magsasaka, kaya po nating harbisin na darating po yung mga cross na baka po natin ng 500 kilos sa loob po ng 2 taon. Yan po yung ginagawa po natin. At pag yung baka po natin ay nakatay po natin sa loob po ng 2 taon, ay malambot po yan at halos mailapit na po natin yung quality niyan doon po sa standard po ng global market. Hindi ba maselan yung mga ganyang klase ho ng alagain na baka, yung Wagyu na yan? Kasi nga, breed ito, galing ng Japan, parang ganyan. Dito sa Pilipinas, iba yung klima eh. Mahirap yung mga adjustment para doon.
Tama po kayo. Dati po, paniniwala po natin na masilan po yung Wagyu. Pero sa katunayan po, dito na nga po sa Australia, kung saan napaka-harsh po ng weather condition dito. Mas mainit po ng dihamak may time po na mas mainit po ng dihamak ang Australia kaysa sa Pilipinas. Pero nagsusurvive naman po. Kaya nung unang panahon kahiro, actually may mga Wagyu na po dyan sa highlands ng Bukidnon. Mahigit 3,000 na yata yung Wagyu nila dyan ngayon. Pero wala pong nag-attempt doon sa lowlands, katulad po ng Pulumulok sa Cotabato na napakainit. At yan po ay napatunayan na po natin na kung tama lang po yung management. Kaya importante po kahiro, maturuan po yung mga farmers po natin doon sa tamang pag-aalaga, tamang pagpapakain. At tulad nga na nabanggit ko earlier, sa Pindig, Ilocos Norte, yung mga Wagyu cross po dyan ay nakatali lang po sa mga likod o sa mga palayan lang po ng ating mga magsasaka. Oh, ito ho sa Pilipinas, kung kikwentahin natin na gaano karami ng Wagyu meron sa Pilipinas, at saan ito karaniwang nakikita naman kaya? Sa ngayon, siguro wala pa pong umabot ng 10,000 yung total population natin dyan. Siguro mga nasa 5,000 pa lang. At nandyan po sa amin sa South Cotabato at doon nga po sa highlands ng Bukidnon. Mayroon na rin po dyan sa Pindig, Ilocos Norte yung Wagyu Cross Program po na ginawa nga po ng LGU Pindig. At may mga Wagyu na rin po sa Abra. So, tested na po ito kahiro at ito po ay isang opportunity na pwede pong tingnan ng ating mga farmers at may model na nga po tayong successful na ginagawa po natin sa Mindanao at saka sa Ilocos. Saan po ito available naman kung sakasakaling gustong matikman, mabili ito ba? Pwede sa palengke, sa mga supermarket na sikat na mga pamilihang bayan? Paano ito matatagpuan? Sa ngayon po, very limited at kung kami nga po ay nagkakatay ay bulungan lang po sa Facebook lang po ay ubos na dahil nga po sobrang taas ng demand at excited rin po yung mga kababayan po natin na makatikim po ng Wagyu. So sa ngayon sobrang taas ng demand pero halos wala pa po yung supply at nasa breeding stage pa po karamihan. At kunting-kunti pa lang po yung nakakatay. Kaya ito po yung industriya kahiro na maari pong pumasok yung ating mga ordinaryong magsasaka para po makapitalize lang po nila yung opportunity po rito. At ang cattle farming po ay hindi full-time job. Ito po ay napakaliit po na oras ang gugugulin po dito. At yung model nga po natin, yung 20 heads ay nasa 1 hanggang 2 oras lang po na trabaho araw-araw. Okay, baka may mga interesadong nakikinig sa atin, mapalokal man na baka yan o Wagyu ho yan, ano ba yung ideal na dami ng dapat mong alagaan? Sakaling ikaw papasukin mo yung kanya klase ng negosyo. May mga formula bang dapat makita tayo yan? Importante po ay maintindihan po natin yung tamang pagpapakain. Yung damo po sa paligid po natin na hindi po enough yun kahiro dahil nga po even though green yan ay napakababa po ng protina, napakababa po ng energy ng pagkain na yan. At sa cattle feeding po, napakahalaga po yung pagbalansi po ng fiber, ng protein, ng energy, ng vitamins at saka minerals at saka tubig. So yun po yung 5 bagay na dapat po maintindihan ng mga farmers po natin bago po pumasok sa pag-aalaga ng baka. At pag na-perfect nga po natin yung sa feeding side po niyan, siguro mga 80% po ng problema natin ay solved na po. Pwede nating mabuntis yung mga baka po natin as early as 15 months old. At pwede po silang manganak ng isang beses, isang taon. At tulad ng sinabi ko sa feeding side naman, as early as 2 years old ay kaya na po nilang umabot ng 500 kilos. Ang sekreto lang po niyan, tamang management at tamang pag-intindi doon sa tamang pagkain. Sabihin natin, nandun na ako sa tamang management, tamang pakain. Halimbawa, nakatisod ako ng Bombay, magpapautang sa akin. Karami naman ang pwede kong simulan at gano'ng kalawak yung pwede kong gamitin pag-aalagaan sa kanila. Dito kahero, ang ratio po natin, kung tayo po yung magpo-produce ng sarili nating pagkain, katulad po ng corn silage, ay 1:20. Yung 20 heads po na baka natin ay ikukulong po natin sa 100 square meter na kulungan.
at yung 9,990 ay tataniman po natin ng silage, ng gagawing silage. So napakaganda po nun dahil sa silage making pa lang po, let's say yung mais po natin sa tamang management ay pwede tayong mag-harvest ng 40 tons every 80 days. Meron ka pong 40,000 pesos na net income every 80 days at pwede po tayong mag-cycle ng 3 beses sa isang taon. Hindi pa po kasama yung average po na income sa cattle fattening, yung 100-day program po natin ay kumikita po tayo ng around 7 to 15,000 pesos per head doon. O, mang 20 heads bilang starting, abutin din ho na magkano yan? Sa kapital po ng baka nasa mga abot po siguro tayo ng mga 800,000 dahil mga nasa 40 to 50,000 po yung input po natin diyan plus pakain. Pero ang return naman po ay between 7 times 20, that is 140,000 kahiro. Ang at least on the average po nakitaan po natin every 100 days sa fattening program po. Oh, ha? Iba naman po yung breeding, iba po yung fattening na klase po ng negosyo. Okay, halimbawa, nakalatag ho yung mga klase ng baka sa mga pamilihan o kaya pinag-inila natin sa harapan ko. Paano mo distinguish kung yan ay Wagyu beef, ayan ay Angus o ano pa mang klase? Meron bang madaling pagkakakilanlan sa kanila? Pagkakarne na sila? Opo, yung Wagyu po ay meron po siyang unique na intramuscular fat. I don't know kung mapapakita natin dyan sa screen. Pero ito po yung taba sa gitna po ng mga laman. Ayan. Ano yun? Sa gitna po ng mga laman. Yan pong taba na yan ay very unique po yan. Sa Wagyu or even sa Angus ay nagpo-produce rin po ng ganyan. Kanya lang mas marami pong intramuscular fat potential ang Wagyu. At yan po ay hindi po natin basta-basta nakikita sa ordinaryong klase ng karni ng baka. At yan po dahil po dyan sa fats na yan ay sobrang sarap po ng karne na yan at literal po na it will melt in your mouth, Kahiro. O, ang buhay po ng ganyang klase ng baka, yung Wagyu, tagal ho ng ilang taon yan? Umaabot po ng 12 to 15 years ang inahing Wagyu at yan nga po yung mga picture na nakikita ninyo. Yung Wagyu po namin sa Mindanao ay mga nasa 10 taon na po yung mga yan dahil yung iba po dyan ay nabili rin po natin mula po sa kaibigan natin na early on ay nag-import po ng Wagyu mula po dito sa Australia. Diyan ho sa inyo ngayon sa Cotabato, ilan na yung alaga niyong Wagyu ngayon dyan? Mga konti lang po, Kahiro. Nasa 100 lang po yung alaga Konti po nga. Mas kami sa akin 200. Pero hindi ba maselan ba sa pagkain yung mga yan? Hindi po. Actually, ang hindi po yung kasilan ng pagkain. Ang importante po kahit po sa ordinaryong baka, Kahiro, ay yung uri po ng pagkain mo. Let's say nasa fattening program ka. Kung ano po yung pakain mo mula day 1, dapat yun po ang pakain mo araw-araw hanggang harvestin mo. Dahil ang pinapakain po natin sa pag-aalaga ng baka ay hindi po yung baka. Ito po yung quadrillions of microbes inside the rumen. At ito po ay nagtatampo pag pabago-bago po yung ating pakain. Ito bang mga baka daw na ho ito, yung banggatas daw ho niyan, kamusta? Hindi po. Ang Wagyu po ay Tama. purpose for meat. So hindi po natin ito ginagatas. Separate po yung negosyo ng paggagatas at separate po yung negosyo ng pagkakarne. Yun pala. Sige po, Sir Arnel Corpus, nandiyan ka pala sa Australia ngayon. Aabangan na lang namin kung gaano karaming eroplano ang gagamitin mo para makarating dito at makabalik yung mga bakang yan. May inaayos po tayo ngayon, 2,000 head po na baka papunta po ng Pilipinas. Kasama po tayo ng isang team na bumubuo po ng ganyan at sana po maparating po natin sa Pilipinas by end of August. Para naman po ma-booster po yung population at yung genetics po ng mga baka dyan sa Pilipinas. Yung 2,000 na Wagyu na yan, marami bang ulong pupuntahan yan o sa ulo lang ni Ka Arnel pupunta yan? Hindi po Wagyu lahat yan, Kahiro. Iba-iba. Hindi po Wagyu dyan. At yan po ay kasama po dyan. Inaayos po pero kasama po dyan yung ibang baka po ng National Dairy. At yung may mga baka rin po na papunta sa Department of Agriculture. Sinasabay lang po natin yung sa private para po medyo mapamura at mapuno po natin yung barko. Ka Arnel Corpus, siguro mensahe na lamang po sa nakikinig at ingat po kayo dyan. Mensahe nyo na lamang po.
Opo, mahalaga po sa pagbabaka na matutunan po natin yung tamang management at tamang pagkain. At tayo po ay tuloy-tuloy po yung ating advocacy at very active naman po tayo sa social media. Greet Art Family Kabakang Aramnel kung gusto nyo pong matuto. Maraming salamat po, Kahero. O sana kung bago at bumalik ng Cotabato, nandiyan ka sa Australia, ka muna ng Metro Manila, ano mo kami dito one time. Opo, andyan po ako July 8 pero for 2 days July 8. lang. It's a deal. Hahanapan natin ng or man ng pagkakataon yan. Well, ingat ka, ingat ka. Maraming salamat po. Magandang umaga. Mabuhay ka po. Thank you po. Marami pong salamat. Salamat si Arnel Corpus. Long time no hear kami nito. Bago-bago pa lang ho yung palatuntunan. Pang isang taon. Nakakaugnayan ko to eh. Tama si Randy Valerio ng area ng Pampanga. Yun. Sila yung dalawang madalas ko na nakukulit doon.